Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit atong pag-uusapan natin. Sa wakas, Pangulong Marcos tinuldukan ang ambisyosong Cayetano. Planong destab, puntirya nga ba ang ebidensya laban kay BP Sara? At kampo ni Sara Duterte lalong nataranta matapos birahin ni attorney. Grabe mga kaibigan, wala nang ang ginagawa kundi puro pamumulitika itong si BP Sara. Abay sinisisi pa ang gobyerno ni Pangulong Marcos sa nangyayaring gulo sa Senado. Samantalang puro maka Duterte ang pasimuno ng kaguluhan, lalo na sa naging liderato ni Cayetano. At planong destab, hindi lang para guluhin ang Senado o patalsikin ng Pangulo. Posible umano ang tunay na pakay ay ilihis ang impeachment trial ni Sara Duterte at pakay na sunugin, sirain ang mga ebidensya. Kaya nga yung mga DDS na nagpoprotesta sa harap at gilid ng Senado abay pinalayas na. At grupong Cayetano pahiya matapos personal na binate ng ating Pangulong Marcos ang bagong Senate President. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Galing sa mahabang bakasyon ng idol ng mga DDS tapos wala nang ang ginagawa, abay sinisisi pa ang Pangulo sa matinding gulo sa Senado. Pakinggan po natin to, saglit lang to. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Akalain nyo po yun, may vice presidente pala tayo. Dapat ito yung kinukumusta natin eh, 'di ba? Hindi si Pia Cayetano. Kumusta ka na? Okay lang ba yung direksyon ng mga pinupuntahan mo, 'di ba? Galing ito sa bakasyon mga kaibigan eh. 'Di ba? Masyadong gasgas na yung linyahan na isisi sa Pangulo ang bawat gulo sa Senado. Lalo na kung ang mismong makaalyado ni Sara Duterte ang promotor ng ingay at gulo dyan sa Senado. Kaya sana lang tanggapin na, nitong si Alan Cayetano na hindi siya talaga yung may hawak ng liderato dyan sa Senado. Kaya nga tayo nagkakagulo eh. Lalo pa ngayon, mga kaibigan, sana lang tanggapin niya na talaga. Ewan ko na lang kung saan manggagaling pa yung kapal ng mukha nito. Personal po kasi na kinikilala ng ating Pangulo ang bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian sa kanyang speech mga kaibigan ngayong araw ng kalayaan. Abay heto na, tinuldukan na ng Pangulo ang ambisyon ni Cayetano. Pakinggan po natin to. House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, Ayun mga kaibigan, malinaw, galing mismo sa speech ni Pangulong Marcos. Kinikilala niya, nire-recognize niya ang bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Ganda mga kaibigan, no? Sigawan yung mga kababayan natin dahil sa wakas, di ba? Galing mismo sa ating Pangulo ang pag-recognize sa ating bagong Senate President. Kaya ano pa ba ang agenda ng grupong Cayetano? Di ba? Tanggapin na lang nila. Bakit ba ayaw nilang tanggapin na wala na sila sa liderato at pwesto? Bakit pinagpipilitan pa nila na dapat sila daw yung hahawak sa impeachment trial ni Sara Duterte? Ang galing mga kaibigan, kung susuriin natin yung takbo ng mga pangyayari, hindi ba't mas mukhang isang malaking diversionary tactic na naman itong ginagawa ng mga kampo at kaalyado ni Sara Duterte dyan sa Senado. Kaya nga maugong mga kaibigan yung planong destab at sabi nga ni Senator Lacson mukhang nagagamit ang 18 Maleta Boys na panggulo. Kaya nga 'di ba mga kaibigan, matindi. Yung seguridad na pinapatupad sa Senado. Ultimo yung mga DDS mga kaibigan na nagrarally araw-araw dyan sa Senado, abay pinalayas na po. 'Di ba? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayong palayasin ang mga DDS na nagrarally araw-araw sa harap, sa gilid ng Senado? Mantakin nyo naman mga kaibigan, okay lang sana magprotesta araw-araw.
Pero abala na po kasi sila eh, di ba? Lalo na yung kahabaan ng Jokno Boulevard dyan sa Senado. Abay halos dyan na po sila tumira. Nagpatayo ng kanilang tent na para bang sa kanila yan. Ganyan na ganyan kasi yung mga Duterte, mga kaibigan eh. Mismong sa Dahig nga, di mga kaibigan, naglagay sila ng Duterte Street. Kakapal ng muka. Kaya tama lang na baklasin, palayasin ang mga panggulo dyan sa harap ng Senado. Lalo pa at mga kaibigan may planong distab. Kaya nga pinag-iingat nila Attorney Kapunan at Kong Luistro ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Kasi nga karamihan ng mga dokumento ay naisumiti na dyan sa Senado. Posible mga kaibigan, di ba? Kung nagkagulo dyan, sumiklab yung distab na sinasabi nila, posible puntiryahin yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Pakinggan po natin to. Ma'am, meron bang parang safe house for the witnesses or meron bang vault or storage for the evidence and meron bang house security na naka-assign na magbantay sa mga ito? It's a real concern, no? As practicing lawyers. Maalala natin, nung height ng prosecution, ng drug war sa Quezon City, nasunog ang Quezon City, City Hall. Nung nagkakaroon ng election protest sa COMELEC, nasunog ang COMELEC. So, and we surmise that this may have to do with documents. And so, we echo the concern of our head public prosecutor, Ma'am Jinky, that there should be measures to protect our documents kasi na-transmit lahat. Speaking from an evidence point of view, we have to safeguard our evidence because the evidence from the House has been transmitted already. Most of our documentary evidence has been transmitted to the Senate, and in the pre-trial that will happen, where the pre-trial order says there will be pre-marking of documentary exhibits. We have a room full of documentary exhibits, literally and figuratively. We trust that the Senate will provide protection, not only, especially for our people, but as well for the evidence in the impeachment case. The other thing is, I guess, media is watching the courtroom, the impeachment courtroom battle. But I think media should also be sensitive, as Chairman Luistro said, to the courtroom outside, because there have been many civil society groups that have launched a Senate Watch. There will also be a People's Impeachment Court. Maybe media should also listen to what is happening outside, because if there is any trouble, sabi nga nila baka may dumating na armed men or baka may coup d'etat, but this is all speculation. What's important is we are all vigilant. Yes. Media, kami sa prosecution, and civil society. Thank you po. Hello po. 2 questions po. First, natanong ko na rin po to kay Chair Luistro kahapon. Do you agree dun sa sinasabi ni Congressman Z. Adjong, yung spokesperson po ng prosecution team, na mukhang wala pong ebidensya si VP Sara, wala siyang depensang namamount kasi yung strategy niya is towards dismissal? Kaya nga eh. Siguro po sa private prosecutors po natin. I think yung tinong mo is evident sa sagot ng Vice President mismo. Kasi napakakapal ng sagot, pero ang nagpakapal nun ay annexes. Ano yung annexes? Annexes na hindi bago, annexes ng final niya sa Supreme Court, annex na final niya sa House Committee on Justice, puro annexes. Pag tinignan natin yung kanyang answer, wala namang allegation, wala namang statement kung ano yung ipipresenta nila. On all the articles, they did not state, they did not deny. General denials lang, pero hindi nila sinabi, deny namin to kasi ito ang ebidensya namin. Ganun dapat ang sagot sa answer. All 4 articles of impeachment, wala pong sinabi kung bakit dinideny niya ang culpable violation of the Constitution, ang grave threats, ang bribery, ang unexplained wealth, ang betrayal of public trust. Wala siyang sinagot doon. Walang sinabing we have witnesses to show or this is our evidence. Wala.
Question na naman niya, inulit na naman niya, jurisdiction, 1-year bond, due process. At saka, partial daw ang House Committee on Justice, nag-mini trial, abusive daw ng coercive power sa subpoena, at gumawa pa ng sariling ebidensya ang House Committee on Justice beyond the impeachment complaints. Ngayon, sa tanong mo, tama ba ang sinabi ng spokesperson ng House? Ang sagot, oo. Kung meron kang ebidensya, ba't katakot na sagutin sa answer? Real talk. I would have thought that the Vice President was more courageous and more transparent since sinabi ng kanyang mga spokesperson at defense team na ready na sila. Yes. At maalala natin, ang sinabi niya noon, to quote a previous, maybe long time statement, meron daw bloodbath na mangyayari. Saan ang bloodbath na yun? Nakikita ko, personally, bubble bath yan. Hindi bloodbath. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Tama naman si Attorney Kapunan dito, puro kuda. Oo, puro lip service mga kaibigan itong si Sara Duterte. Napakasimple lang naman kasi bilang isang public servant, di ba? Hindi lang politiko, lalo pat isang vice presidente na walang ginagawa. Di ba? Ang pag-iwas sa pagsagot ay madalas na binabatikos bilang kawalan ng accountability. Sa ilalim po kasi ng batas, ang mga pampublikong opisyal tulad ni Sara Duterte ay dapat laging handa, di ba? Handang magpaliwanag sa taong bayan, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa kanyang integridad. Lalo na mga kaibigan sa paggamit kung saan napunta ang pondo ng bayan. Pero itong si Sara Duterte at mga alipores nila, lalo na dyan sa Senado, ang meron lang sa kanila mga kaibigan, kapal ng muka. Totoo naman di po ba? Tuloy natin to. Kay Kong Jervil po, kasi nagsalita rin po si VP Duterte about sa impeachment trial kahapon in an interview at sinabi niya na ipinauubaya niya na po sa mga abogado niya yun pong preparation para sa impeachment trial at klinaro niya na yung mga abogado niya gawin daw pong ginusto niya po na maliit lang yung kanyang team pagdating po dito sa impeachment trial. So since ang marami nga pong gustong mag-volunteer, overwhelming yung numbers, so, more confident po kayo sa conviction in terms po ng mga tutulong? We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Yes. Kung tawagin natin, mga abogado de Campanilla. And we are really grateful na because of their prominence, nakaka-uplift ng confidence from our part. Of course, we have to acknowledge na kahit po abogado yung 11 prosecutors, except for Kong Chel Jokno, because talagang seasoned practitioner din ito, but for the remaining 10 prosecutors, medyo napahinto kami ng practice since we embark in public service. And definitely, kailangan po namin ang tulong ng mga private prosecutors because they are the people specialized in litigation, no? At perhaps, res ipsa loquitur na to. Alam nyo naman kung gaano kalalaki itong law firm na ito, the PECA Bar, the Kapunan, and even sa legal, no? But to your question, kung confident ako to secure conviction, it is premature to comment to that. We have not seen, as a matter of fact, the evidence of the Vice President. You will remember, yung sagot niya sa Justice Committee, yung sagot niya sa impeachment court, almost the same. And it evolved on constitutional and procedural and technical issues, no? They did not directly respond to the allegations of offenses which were anchored in the impeachable grounds. So it is premature to say that the evidence of the prosecution is enough to secure conviction until and unless we have seen the evidence of the respondent. Well, mga kaibigan, ang galing ng sagot dito ni Kong Luistro, di ba? Pinapakita niya pa din, yung pagiging patas niya sa ngalan ng batas. Kahit na overwhelming talaga mga kaibigan, no? Yung mga lawyers, yung mga expert talaga sa batas mga kaibigan na gustong tumulong dito sa ating prosecutor team para mapanagot talaga itong si Sara Duterte. Ganon din naman tayo, di ba mga kaibigan? Ang gusto natin, makonvict
si Sara Duterte. Huwag nang makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, managot, at kung pwede lang talaga, makulong after niya masibak. Syempre mga kaibigan, ang lahat ng ito ay makoconvict siya batay sa lakas ng ebidensya. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.